July 3 ngayon, nagkaroon ng caravan ng iba't ibang labor groups at iba't ibang sektor para sa laban ng mga engine workers na 21,000 workers na nasa loob ngayon. Pero kasalukuyang hinarangan kami ng mga pulis na di umano'y kampe sa management. Narito lang kami para ipahayag sana yung karapatan ng mga manggagawa na maayos na pasilidad ng pagtatrabaho, safety and health, tsaka yung contractualization. Kilalanin yung mga regular na manggagawa na halos 5 years na nagtatrabaho sa Hanjin. Lalong-lalo na yung mga safety ng mga manggagawa. Di umano'y marami na ring namatay dahil sa paggawa ng barko, nagawa ng kumpanyang ito, pero hindi na ilalathala o hindi na didokumento dahil nagkakaroon ng katiwalian di umano rin. Ayan, sa katulukuyan nagkakaroon ng negosasyon sa harap kasama sila Bishop Pabilio at ibang mga leader natin ng iba't ibang sektor. Pero matatag pa rin yung mga polis at saka yung kanilang lawyer na igihit yung kanilang karapatan na di umano'y nararapat lang daw magtayo ng checkpoint dyan. Pero sa aming paniwala ay illegal ito na hindi naman nararapat. Ayan po. Ngayon, nag-abang na lang kami na sana payagan kami makapasok at hanggang dun sa loob, sa harap, kahit sa harap man lang, makapagdaos ng programa at simba ni Misa ni Bishop Pabilio para sa mga namatay at sa pagkakaroon ng justisya sa mga namatay na manggagawa na maglilid naman para sa bibigay ng mga grievances nito, lalong-lalo na sa konstitusyon sa maayos na mamalakad sa health and safety nito. Yun lang po. Paano ka naging pulis? Ang nagpapasweldo sa yung Pilipino, mamamayang Pilipino. Wala kang karapatang sabihan kami, nakakawawain kami ng mga kasama niyo noon. Hindi kayo ang batas dito. Kung ayaw mo kami padaanin, gawin mo yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo, kung ayaw mo kami padaanin, pero wag mo kami padaanin. Parte ng katawan mo, parte ng uniforme mo, yung nameplate mo, ilabas mo yan! Tama! Bakit mo tinatawag? Nahihiya ka na pulis kang Pilipino, kapwa mo Bakit Pilipino. kami mga kasamahan mo, tahimik? Ha? Tahimik yung mga kasama mo, pare! Ikaw, kapwa mo Pilipino, ganyan ka? Alam mo, sasabihin sa amin yung may dispersal kayo doon, kawawa kami. Kawawa kayo dahil hanggang ngayon hindi nyo alam yung mga pinainaabot ng manggagawang kapwa nyo Pilipino. May auto ka pa man din? Ayan, pinapayagan na po ba tayo? Ano daw? Mag-usap na! Okay! Maraming po salamat! Mapayapa po tayo magprimisa sa harapan ng bayan ng atin sa pagkakasal ng
Bawal na palang dumaan ngayon sa kalsada ng mamamayan. Pinanindigan ko naman sinabi mo. Kayo rito ngayon. Naiikot kami. Ano mas sinabi yung puta rito? Pilipino ngayon. Bakit kapwa Pilipino kinakalaban kapwa Pilipino? Tama yan. Tama yan! Tama yan. Sabihin mo! Anong batas? Anong batas? Anong batas? Ano sinasabi ng sariling batas na yan? Harangan yung dinadaan ng mga dinadaan ng batas yan. Anong batas ng mga tayuan na hindi protekta ng mga manggagawa? Para sa Ang katangian. sinusunod niya yung batas ng pera ng mga Koreano pinapahalan sa kanya. Magkano ba kayo? Ang tanong. Magkano ba ang nabayad sa inyo para kami pagtabuyan ng ganyan? Kayo pa naman na natulingan tagapagpalit ng batas. Ay galing sa Anjen! Ano katunayan ito? Katunayan lamang na! Sinahihan! Bayaran! Bayaran! Ang mga proyekto na binigutlara sa Anjen! Pero proyekto ng mga manggagawa. Nakakaya! Kaya lang tayo sa tuwa sila. Malinaw yan kung paano kayo nag-aral. Nakakaya kayo. 7.9 kilometers. Haharangan nyo. Sa gitna pa ng kalsada ng publiko. Helmet ng pulis! Helmet ng bandit! Helmet ng pulis! Helmet ng bandit! Helmet ng pulis! Binay ng bandit! Ay, sumulong ng bandit! Binay ng bandit! Sana ko yung umulan ngayon at pansamantalang sumilong muna kami sa may isang kubo rito sa may tapat ng checkpoint di umano. Yung mga pulis at kasalukuyang nagkakaroon pa rin ng programa at negosasyon kasama si Bishop Pabilio at ibang leader. Mamaya, kita-kita ulit tayo. Ano po pangalan nila, sir? Ronald Bukat, sir. Ronald Bukat. Bali, ano po ba yung sitwasyon pag nandun sa loob ng shipyard? Anong yung trabaho nyo? From pagpasok pa lang hanggang sa paglabas? Sakripisyo, sir. Sa umaga pa lang, pipila ka na doon sa terminal ng bus. Pag minalas-malas ka pa at hindi ka nakasakay, hindi ka na makakapasok. Pagdating mo sa main gate, pag minalas-malas ka pa, hindi ka makakasakay ng Roro. Ah, may roro? Roro na yung parang trailer na mahaba na Papunta dun sa- ang sakay ng Roro na yan, 200 persons, 200 workers. Baka pag hindi ka nakasakay ng Iwalay pa Roro, po ba yung shipyard dun sa main? iwalay. Iwalay pa? Dalawang gate 1 tsaka gate 2 yan eh. Ah, okay. Ngayon, mula sa gate, ang lalakarin mo pa siguro, mga siguro ang layo pa nito hanggang doon sa kwan, bounded doon sa Dumpa. Malayo pa mula doon sa halis shop, mula sa gate. Ganon din sa pag-uwi mo ng hapon. Ilang oras po yung trabaho niyo? 8 oras. Pero pertahan kami pinag-overtime dyan nung nandiyan Ilang oras po yung ano? 8 hours. 8 hours? Dalawang oras. 2 hours. Pag minalas-malas ka pa, pag sinabing yung black na hinahabol, tapusin nyo yan. Ah, okay. Ayan ang pinapaulam, ganyan lang. Kung minalas-malas ka pa, pag Ano po yan ulam na yan? Sardinas yan, sir. Tsaka kanin. Kanin sa stainless. Ang pag natapos na pagkainan ng mga kanya, alam nyo ko ilang pirasong pusit. Ang laman ng pusit na yon, nagaganito lang ang laman ng pusit. Eh ganito lang. Na halos hindi mo pa makain sa sobrang lansa. Kaya sa tindi ng buto, mapipilitan kang kainin. Ganyan okay. kakarampot ang laman ng lunchbox na yan. Libre naman po yan, kasama yan. Kasama sa kanya, sa lunch, benefit. meal time yan. Meron din transpo allowance. Ang transpo allowance naman,
pag nagkaroon ka ng absent na dalawa, awol, yung allowance mong yan, nawawala. Ang tanong kung saan napupunta ngayon yung allowance na yun. Namatay di umano'y ng mga Meron na nag-grind yung leeg. Kasalanan ng Koreano dahil kinalas nila yung nakasabit na panggabi yun. Yung nag-grind yung leeg. Imbes na mabuhay pa yung tao daw dahil namin nakasaksi. Ayaw ipatanggal ng Koreano yung pinabayaan nilang namatay yung tao doon. Ayan ang unang success ang na-encounter. Naibalita po ba yan? Nabayaran o nakatanggap na? Ayan ang sinasabi, walang lumalabas na baho yung yarda na yan. Ang tanong ko, bakit wala? Ibigay naman sana nila yung karapatan namin na manggagawa at kilalanin kaming lehitimong manggagawa ng engine na hindi yung subcontractor na pabago-bago, na palipat-lipat. Kumbaga yung subcontractor na yun, walang tunay na opisina na wala siyang talagang opisina. Saan mo habulin ngayon niya pag natapos yung Ano pong message nyo kay Pinoy kung sakasakaling makaharap niyo po siya sa government ni Pinoy? sa government? Sana bigyan niya naman ng pansin kaming maliliit na manggagawa na halos kulang na lang yung sinatawag nakakarampot na halos ipakain namin sa pamilya namin, kulang pa. Tsaka mantakin mo sa 100% na nagtatrabaho sa Yarda, mostly na nagtatrabaho sa Yarda, 95% nakasalang ECM na mga nagtatrabaho sa Yarda. Nakasanla lahat? Oo, 95% yan. 95%. Panguling tanong na lang po, sir. Ano po ulit yung pangalan niyo at saka posisyon? Ronald Bukat, sir. Posisyon? Pit up si Peter. Okay. Sige po. Salamat po. Kararating lang po ng contingent natin mula sa kanan ng opisina ng Engine Shipyard kanina. At katatapos lang din doon ng misa. Ngayon nagpapatuloy yung programa. Dahil hindi tayo nakapasok din sa may Engine Shipyard. So, after ng mass, dumiretso tayo rito ngayon. Kararating lang ng lahat. At inalis na lahat. Ang lahat. After nito ang nangyayaring programa dito, magkakaroon mamaya-maya ng third parade na mga para part din ng pagpapatuloy ng ating programa para ikundina yung mga nangyayaring karahasan sa loob ng Engine Shipyard. Kasama na yung pagtutulad natin sa pagpapatuloy nila at saka yung mga health and sanitary. Na mga kapatid natin magagawa ang kalagayan, hindi lamang ang mga manggagawa ng atin, kundi ang manggagawa ng